pagkatapos ng part 1 ng interview ko kay Jude, talaga namang na-curious ako kung paano nakaka-survive si Jude nang walang trabaho dito sa Japan. Dahil ba sa basking? Ano mga ginagawa niya? Dito sa Tokyo is talaga namang napakalaki ng living expenses. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Ngayong araw is nandito tayo sa Shibuya para hanapin si Jude. Isa tong lugar na to na talaga namang napaka-busy. Kitang-kita niyo naman. Maraming tao. Hindi ko alam kung ano yun, pero yun, maraming tao dito ngayon. And sabi sa akin ni Jude is kakatapos na niya lang mag-basking ngayong araw. Kaya hanapin natin siya dito. Brother, Kumusta? suot mo na itong mic. Dating gawi. So ayan, hinanap pa talaga natin o sinundan natin ngayon si Jude dito sa Shibuya. Kamusta? Tapos na yung basing mo? Dito ka nakapwesto kanina? Hindi, dun sa Shinjuku ako, tapos yun, sakto lang. Sabi mo na Shibuya ka. So, pumunta ako dito. So, Sobrang init, grabe. so si Jude is talagang kung saan ka namin pwede hanapin. No? Kasi huli kami nakita sa Ueno. Tapos yan, ngayon dito kami sa Shibuya. Pero katulad ng sabi niya doon sa una nating video is kailangan nyo lang mag-follow sa Instagram niya para hanapin talaga si Jude. Kasi Yes. iba-iba yung location niya. Kaya ngayon nakipagkita ako sa iyo, brother. Kasi ang dami nag-comment doon sa una nating video. Ang dami na curious. Paano ka nabubuhay dito, nakaka-survive sa Tokyo, sa Japan? Hindi namin nadaanan yung usapan na yon. At siguro ngayon, palalalimin natin ano pa yung iba mong ginagawa dito sa Japan bukod sa basking. Sige, hindi ko pa nasabi to sa publiko, pero since ikaw naman, so sige. Ba't kailangan tayong lumipat kasi medyo maingay dito. So, okay lang ba? So lilipat muna kami ng location kasi alam niyo naman, ito Shibuya, isa sa pinaka-busy talagang lugar dito sa Tokyo. So, let's go! Let's go! Gusto ko lang ma-invite lahat ng mga kababayan natin nandito sa Japan. May gaganapin ako na isang pinaka-kirata dito sa Shibuya. Pero ngayon, dito tayo sa Shibuya and shoot tayo ng video. I-insert ko lang to. Gusto ko lang mag-invite sa lahat ng mga Filipinos na sumusuporta sa mga independent artists kagaya ko. Gusto ko lang mag-imbita sa lahat na this September 27, may concert po ako sa Tokyo, first ever. And it's a very intimate concert. And sana makapunta kayo lahat. Alright, so ngayon nakahanap na kami ng pwesto ni Jude sa mahabang paglalakad namin. Inabot na kami ng anong oras ngayon. Alright, so simulan na natin yung pakikipag-usap ulit natin dito kay Jude. So yung na-curious nga ako, pati nga yung maraming nanood dun sa part 1 ng video namin is itatanong natin sa kanya. Pero yun, unang-una syempre nagpapasalamat ako sa mga nanood dun sa part 1 namin. At yun, yung mga nagustuhan yung video na yun. At eto na, yung ilan sa mga tanong nyo na itatanong natin sa kanya. And na-curious din ako kasi nga hindi namin nadaanan sa usapan namin yung part nga na yun, yung paano ka nakakasurvive dito sa Japan. So nag-focus kasi kami doon sa part 1 tungkol sa basking niya. So i-share mo sa amin paano ka nakakapag-survive dito sa Japan na wala kang trabaho. Kasi late ko nang nalaman, hindi niya rin nabanggit pa ba sa akin? Hindi din. Bro, parang diretso tayo nun. Hindi na pag-usapan 'yon. Tapos yun nga, nag-usap kami, wala pala siyang talagang company na pinapasukan. Yes, ang ginagawa mo lang ngayon, eto talaga, yung music. Yes, music. I would like to answer na diskarte lang, no? Kasi Okay. like mga Filipino, marami tayong diskarte sa buhay. Sa akin naman, yung diskarte ko is relation pa din siya sa music. Isa na yung pagbabasking, pero hindi talaga siya yung source of income. May mga gigs din ako. And then siguro yung pinakamalaking source of income ko na kinukuha ko ng income is yung mga private events, yung mga corporate events, pag may nagpapabook na kaya yung usually sa mga vlogs kahit saan ako pumupunta. So nai-invite ka sa mga nakaka-help event. din siya talaga. Pero paano nag-start yung naisipan mo? Kasi syempre, hindi naman madali yung makikwit ka bigla sa trabaho mo. Kasi nga, dito sa Japan, napakalaki talaga ng living expenses dito. So, anong inisip mo nung time na yun? Kasi syempre, anong ginawa mo ba? Parang nag-ipon ka muna bago mo gawin yun. Kasi syempre, bigla kang magre-resign sa trabaho mo, tapos magpupunta ka sa wala. Alam naman natin,
sa diskarte mo ngayon, hindi naman siya talaga, sabihin natin na fix yung sinasahod mo, hindi gano'n, di ba? Yes. So, paano ginawa mo nung unang beses na, magre-resign na ako sa trabaho ko? Paano yung naging transition mula sa nagtatrabaho ka tapos nag-resign ka na? Una-una sa lahat, maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you. Ngayon lang ako Anytime. nagpapasalamat, no? Pero, grabe, first time yan natanong sa akin. I remember na I was on the edge na of giving up. Ayoko nang pumasok ng trabaho, bro. It's not Okay. because uunahin na kita. Yung time na yun, wala akong savings. Sa bunga ng desperasyon na mabuhay ko ulit yung music ko ba. So, ayun no, basking ako, bumili ako lahat. Meron naman ko konting-konting savings pero hindi talaga siya enough na makabuhay siya sa akin sa transition ko. So, yan yung parang risk na tinake ko talaga pag yung sa transition na medyo challenging talaga siya, bro. Okay, so yun, di nag-start ka na mag-basking. So yun, napakarami nag-comment nito na magkano yung kinikita mo sa araw-araw or sa tuwing lalabas ka and gaano ka katagal na nagbabasking sa labas? Para rin ba siyang trabaho na 8 hours kang nagbabasking or ano? Paano yung schedule na ginagawa mo? Actually, I love that question kasi marami din nagtatanong sa akin magkano yung makikita mo dito sa Japan ng basking. And then, na-share ko din sa page ko before, I think before na super galante yung mga Japanese. Totoo din naman talaga yan. Pero, again, yung pagbabasking kasi, it's very, very unpredictable. Para ka na freelance ka na, para kang magkano, Sabihin na natin yung sa pinakamalakas mo, yung nag-pick ka. Sige, before ko siya sagutin, bro. Pero hindi mo kailangan na, pero bigyan mo kami okay ng lang. range at least. Okay lang. Kasi dyan sila talaga na-curious eh. Para magka-idea din sila kung magkano talaga kitaan dito sa Japan. Pero before I answer that, gusto kong malaman mo na wala talaga sa vision ko, bro, yung pagbabasking is para magkapera ako. Kasi hindi ako umaasa na magtip-tip yung mga Okay. tao. Dahil nagbasking ako kasi bunga sa frustration talaga, bro, totoo. So, going back to your question, magkano yung kinikita? Sa maalala ko lang, bro, ang pinakamalaki, generous amount siguro. Hindi siya everyday, hindi siya every Yes, week. of course. Pero let's say lang, on the top of my mind, 3 lapad. Isang araw. So yung 3 lapad is 30,000 yen. 30,000 yen, Gaano katagal yun? almost 2 hours. Para sa wala masyadong idea, bigyan ko kayo ng basic na salary dito sa Japan. Sabihin na lang natin, ang 8 hours is mga nasa 10,000 yen sa Yes. common, di ba? Yung time na yun, kinita mo siya ng 2 hours na parang pang 3 araw na trabaho. Pero, syempre, hindi palaging ganun eh. Hindi Yes, palaging ganun. exactly. Hindi siya So, palaging ganun sa May bus. labas ka ba na parang talagang wala, na zero ka? At saka anong pakiramdam mo nun? Kasi syempre tumugtog ka ng halimbawa straight 2 hours tas halos wala talaga nagbigay. Pero although nilinaw mo naman sa amin na syempre gusto mo talaga tumugtog. Pero nandun din na ngayon na sumusugal ka na eh. Dumating yan sa point, bro, sa basking experience, basking life ko dito sa Japan na desperado ako makatip. Mm. Kasi bunga nga yung transition ko from 9 to 5 to sa Kaisha. Tapos music agad ako, bro. Freelance. Desperasyon kasi. Eto, bro, may istorya ako sa'yo. Hindi ko na nabanggit sa'yo before. Doon sa Toyohashi, malaki yung bigayan minsan. Pero Okay. doon mas maraming opportunity sa Nagoya. Doon kasi ako Okay. nagstay, di ba? May isang story ako na wala akong pera. Yung pera ko lang is pamasahe ko lang Papunta doon. papuntang Nagoya. Okay. Yung ginawa ko is leap of faith talaga, bro. Pagdating ko doon, hindi ako makakauwi kung wala akong pera. Ganon. Ganon. Sinugal mo talaga. Desperado talaga, bro. Okay. Medyo risky yun kasi Super. wala kang pabalik. Wala kang pabalik. Hindi. Wala akong kain. Ito yung time na nag-uumpisa ka pa lang. Medyo nasa kalagitnaan na Kalagitnaan ng career. Kasi lumipat ako ng Tochigi. So, sa paglipat ko ng stayhan ko, galing sa Aichi, doon din yung time na yun. Okay. Kasi wala akong masasandalan. Medyo nahiya din ako umutang, parang ganun. So, umaga, Talaga sumusugal ka na. sumusugal talaga ako. And then for me naman, inisip ko na may matutunan din ako from this. And it's a very good experience sa akin kung ano mang mangyari. But isa yun sa mga magandang experiences ko before na wala akong pera, challenge ko yung sarili ko na punta ako ng Nagoya. Naalala ko pa yung pera ko lang 1,400 yen. And then papamasahe puntang Nagoya is I think 1,000 plus 1,100 yen. So may 400 yen na lang ako. Na tubig tapos calorie meat. Paborito ko yan, calorie meat na vanilla. Dalawa yung pinili ko. So sakto lang sa 400 yen. Naalala ko talaga. And then nag-start ako ng busking mga 4 beses isang araw.
Isang araw, sinulit ko talaga. Ano ibig sabihin mo doon sa 4 na beses isang araw? Yung araw na yun, 4 times ako nagbasking sa Nagoya. 2 hours, 2 hours Tapos siya. dahil wala 2 akong hours, 2 pera, hours. sa first 2 kong basking, wala akong nakita. So yung ginawa ko, 4 hours, palipat-lipat ako, sobrang layo ng station na nilipatan ko. Okay. Kasi wala akong pang-bus eh. Mm. Hindi, totoo talaga to bro. And then, natip ko. At the end of my last busking is siguro mga 1,700 or Okay. 800. May profit ako na kahit konti. So, masaya naman ako. ending nung araw na yon sa almost 8 hours mong ginawa. Pero hindi lang, kasi 8 hours ka nagbasking, pero iba pa yung travel mo, di ba? Mm-mm. So sabihin na natin, naging whole day siya, kumita ka ng That 1,800, time, pero almost 1,400 yung una mong pera. So 400 lang. 1,400. Parang, tas mamasahe ka pa, syempre. Yes. So ganun ka ba? Anong na-feel mo nung time na yon? Kasi syempre, effort pa rin yun, pumunta ka doon, and syempre, gusto mo rin na kumita nung time na yon, di ba? Hindi ba naging mabigat yung pauwi mo nun? Bigat bro. Oh. Anong tumatakbo sa isip mo nung time na yun? Kasi wala na akong avenue sa music eh. Yun lang talaga, basking lang talaga yung mundo ko dito sa Japan eh. So walang community. So mabigat siya, masakit siya na syempre yung family, paano mo sustain. Isa pa yan. And hindi ako, wala ako sa Pilipinas, nasa Japan ako. And I'm sure maraming mga Filipinos talaga na makaka-relate na mga ganitong mga pangyayari, lalo na pag OFW ka. And doon ko na-realize bro na ang hirap pala talaga bro. Tama nga yung sabi ng mga parents natin, ng mama ko na kailangan mo talagang matutong gumalaw sa sarili mo. Kasi one time pag wala na yung lahat, yung sarili mo na lang yung nandyan para sa'yo. Totoo yan. Ano yun? Paano ka nagpatuloy nung time na yun? Ano ba? Nag-stop ka muna mag-basking kasi dahil sa nangyari na yun, dahil nga halos wala kang kinita. Paano naging reaction mo ng mga sumunod na araw? Go pa rin ako ng go. Tuloy ka pa Basking rin, ng basking, and then of course may mga regular gigs na ako noon ng konti, mga siguro isang gig sa isang week. Ayun, yun yung nakakapag-sustain sa akin. At the same time, doon time na yun, medyo may mga viral videos na ako. Nakakatulong din naman siya na makonect ako sa ibang mga clients, ibang mga mga Filipino na restaurants. So, unti-unti naman din siya. Tapos ganun din, kumikita ka rin sa social media. O Yes, kasama kumikita rin din yan. naman ng content. Pero hindi talaga siya yung same talaga sa konti. So yun, parang pinagsasama-sama mo siya. Yun na yung nagagamit mo sa pang-survive mo. Buwan-buwan. So from basking, guesting, tapos sa social media. Yes. Anong pinaka-goal mo dito sa ginagawa mo? Anong pinaka tawag nito, yung naiisip mo na patutunguhan nitong ginagawa mo? Sa totoo lang bro, I'm still figuring out. Okay. Kung ano talaga yung pangarap ko kasi before bro na makapag-perform sa malaking stage. Pangarap ko na naalala ko yung sabi ng papa ko before na dadalhin kita ng ABS-CBN. Yan na yung pangarap ko na makita ko sa TV. Yung mga dreamers talaga, typical na mga dreams talaga ng mga singers. Na may sarili akong crew, may PA ako. Talaga ina-imagine bata pa lang ako bro. Ina-imagine ko na kung ano yung sinusuot ko sa stage. Siguro di ko maiwanan yung basking. Very interesting. Nagagawa ko siya lahat sa basking. I got to live my life, my dreams sa pagbabasking. Kung napansin mo bro, mga gamit ko. Dami kong gamit, di ba? Camera, gears, gadgets. Sa basking ko lang siya na-apply yung yung ini-imagine ko pagkabata ko ba. Kaya di ko maiiwanan yung basking kasi nagagawa ko na siya lahat. Since nga nabanggit mo na isa talaga yan sa pangarap mo, kahit doon sa part 1 natin nasabi mo yan na sa malaking stage. Anong pakiramdam mo ngayon na katulad ng sinabi mo kanina na magko-concert ka na dito sa Tokyo? Ito yung first ever concert mo, di ba? Yes, sir. Anong pakiramdam mo at eto na, tapos solo mo pa to? Interesting talaga na question kasi ako lang din mag-isa. Ikaw rin mag-isa, wala kang ibang guest. Talagang ikaw lang tutugtog doon. Ako mag-isa gumawa lahat. Talaga? Nag-produce lahat. Wala akong katulong. May mga friends na ni-reach out ko pero nagsimula siya ako lang mag-isa lahat. Again, it's my first time. Kinakabahan ako anong maging resulta. Ganun naman talaga tayo sa buhay. Hindi natin malalaman pag hindi natin tinatry. Yun din yung lagi kong iniisip na pag hindi ko siya sinubukan, alam ko magsisisi ako. Okay. Pagtanda ko. Kaya pinush mo na talaga tong As much as I time na can, pinush ko talaga siya. Although may maraming mga fears, ganun. Pwede ba ano mo sa kanila yung information tungkol doon sa concert mo? Para sa mga interesado. September 27, Sunday yan. So, 6 p.m. Ayun, 6 p.m. So, it's a very intimate concert. Siguro mga 1 taon ko talaga siya pinaplano. I'm very confident sa quality and everything na may bibigay ko sa mga tao. Kasi
ibibigay ko talaga pati yung puso ko sa Okay. concert na. So, paano makakanood niyan yung mga interesado? Mga interesado, may link, judepastor.solo.vercel.app. Lalagay na lang sa Lagay natin description. And then, from there, very straightforward naman yung process. Name doon na, straightforward lang talaga. Tapos bibili na ng ticket. order. Okay. Ganun lang talaga. It's very convenient din pa kung Filipino-Japanese. Okay naman siya din. Dahil kinikreate ko yung realidad ko, nagagawa ko yung lahat. Na hindi talaga imposible. Kahit stadium pa yan, bro, magagawa ko din yan. Pero medyo iba lang siya na environment. Pero Teka, ilan pala yung capacity nung venue mo? yung sa seat, yung sa mga upuan, 80. Okay. So, siguro sa venue, I think 120 heads. It's very intimate Lahat, talaga okay. siya. So, So more talaga like mas close sila sa'yo? close talaga. Yun talaga yung pinakagusto ko. Mm. Hindi yung parang maraming kumakain. It's very like, isang oras lang yung show, isang oras Okay. kalahati para sulit. And then, Tuloy-tuloy yun. Non-stop tuloy-tuloy na yun. Non-stop. Performance level talaga. Pinaka the best na performance na for me. Hinanda ko para sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Okay. And may share ko din doon yung mga stories behind the viral videos, and then, hoping na may maibibigay din ako sa mga aspiring artists. Okay. Lalo na mga story ko from dito sa Japan. Kasi marami akong natutunan, bro, being a independent artist, a busker. Ayun, yung sinabi ko kanina, create your reality. I'm not sure kung nakaka-relate ka, pero yung mga sumusuporta sa'yo, yung strangers compared sa mga malalapit sa'yo. Hindi naman hindi sila gusto sumuporta. Para sa akin lang, mas I feel seen kasi sa streets. So, doon ako humuhugot ng lakas, and then malaki din tulong siya sa akin sa growth ko. And malaking yung pagbabasking, malaki siyang part sa buhay ko na marami akong natutunan sa mga taong nakikilala ko. And sa act lang talaga na nagbibigay ka ng impact sa isang tao through Music. sa bagay na alam mo lang gawin. Totoo yun, yung sinabi niya kanina na minsan kasi pag meron kang ginagawang isang bagay, lalo na nasa vision mo pa lang siya, wala pa siya sa reality mo, nasa isip mo pa lang, ikaw lang nakakakita nun eh. Pamilya mo hindi, kaibigan mo hindi. Yung mga unang susuporta sa'yo is madalas stranger talaga. Parang kahit sino naman dinanasela yung gumagawa ng mga social media videos, mga ganyan, katulad sa akin. Marami akong kaibigan na hindi naman nanonood sa akin talaga. Pero syempre, totoo naman yan eh. Kung gusto yung manood. Merong hindi. Pero talagang karamihan is manggagaling siya sa mga hindi mo pa talaga kilala. So, ganun yun nangyari sa'yo rin. So, ito, since nga, itong pinasok mong linya ngayon is masasabi ko talaga sobrang risky. Hindi naman siya katulad sa Pilipinas. Hindi ganun kataas yung expenses eh. 'Di ba? Dito sa Japan kasi medyo malaki yung pera na kailangan mo, especially dito sa Tokyo, para makasurvive sa buwan-buwan mo na expenses. So, ano yung kinakatakot mo na isang bagay para sa'yo dito sa ginagawa mo na to? Nasanay kasi ako lang mag-isa lahat, bro. Nasanay Okay. ako na yan. Natatakot ako, bro, na baka one day hindi ko na siya mabibitbit. Kasi ako lang yung minsan naiinggit. Hindi siya naiinggit, parang sana may ayoko maging negative, no, pero for the past few years, and I'm so thankful na na-surround ako sa mga maling tao, bro. And then to the point na nagre-rely lang talaga ako sa sarili ko, kaya ako so yung takot ko na baka one day mahihina yung katawan ko. Baka one day na hindi ko na kayang bitbitin sa train, sa hagdanan yung mga gamit ko. Kasi doon lang talaga ako nabubuhay, bro, eh. Sa streets ako nabubuhay. And kung hindi ko na yun kung hindi ko na yun magagawa, hindi ko na malilive yung pangarap. Ako, sapat na sa akin sa streets, bro. Sapat na sa akin yung basking kahit saan. Takot lang ako na baka one day mag-give up yung katawan ko. Yun na, recently naka-operahan ako sa hernia sa Pag-usapan natin doon sa part 1. ng So bubuhat yun ang ng mabigat. kinakatakot mo. At syempre, Oo. kailangan may pagdasal yun, lakas mo. Siyempre. Hindi mawala. Naisip ko yung mga lonely nights na ako lang mag-isa.
pagkatapos ng busking, pumapalakpak sila. Pero pagka tutulog ako sa train, bro. Siyempre, dala ng pagod. Pagod. Natulog ako sa station. Pagod. Yun lang talaga sa akin for me. I think positive siya in a way na kailangan natin ma-experience ng mga ganito. Pero sa akin, bro, sapat na talaga yun, bro. Mabigyan na ako ng strength sa Panginoon na makasama ko pa to. Oo naman. As Pero, much as possible, you know. Makasama ko pa siya kasi siguro, ayun, for me lang ngayon, nahihirapan kasi akong bigay yung pagkatiwala, yung future ko okay. sa ibang tao. Kasi like I said, maraming take advantage sa akin before eh. So, kaya isa din to sa frustration ko. Kaya nag-busking ako, ginawa ko lahat. Live ako sa lahat ng pangarap ko. Bili ako lahat. And I'm so happy, bro. Yun na naman ang pinaka-importante. I'm so happy. Di ko alam kung bakit marami nakaka-connect sa akin kasi ginawa ko yung street. Pangarap sa buhay ko na gusto kong may videographer, gusto ko na may photographer. Bumili ako. Kaya wala akong ipon, bumili ako lahat. And I've never been happy in my entire life, bro, to be honest. Sa streets ko lang kasi doon ako nabubuhay. Kini-create ko yung realidad ko kasi sa past ko maraming mga taong nasagol ako sa mga wrong groups. Lahat kini-create ko yung realidad ko and I'm so happy. Ayun lang, kakatakot ko lang baka one day hindi ko na siya magagawa. Pero para pala sa hindi nakanood ng part 1 natin, no? Kasi sa part 1 nagpakita tayo ng mga pictures mo. Kasi bago pa ginawa to ni Jude dito sa Japan is marami ka ng pinagdaanan sa Pinas eh, no? Pagdating sa music, kung saan ka nakakapumunta, nagpakita kami ng mga pictures doon na may kasama kang mga artista, mga ganun, Yes, di ba? yes. Kung saan ka na nakarating. Experiences. Mga experience mo. Marami, may ilan-ilan din, bro. May ilan-ilan din. Pero hindi siya like, experiences lang siya. Hindi siya nakakapag-sustain sa akin. Hindi siya nakakapagbigay ng ganitong ligaya. Iba din talaga yung game industry, music industry game sa Pilipinas. Yung time ko nun, medyo kailangan ka ng backer. Maraming mga ganun eh. Maraming bias. Sa Pilipinas. Maraming na-overlook. Dapat gwapo, dapat maganda. Isa na din sa before. Hindi naman lahat. Pero in my personal experience, maraming mga ganun na aspeto. So, hindi ko talaga nafe-feel yung... Kung meron man lang, hindi siya talaga. Nafe-feel ko talaga. Okay. Alright, so medyo naging mahaba na tong usapan na namin ni Jude ngayong gabi at talagang ginagabi na kami. Pero yun, nagpapasalamat ako Thank you. para dito sa araw na to. At syempre sa dalawa nating professional na videographer na kasama ngayong araw. Yes. And yun, isa nga din sa dahilan nitong pag-collab namin is para sa mga interesado at gusto makita si Jude na tumutugtog is i-check nyo yung pin comment natin dyan. I-comment mo na lang din yung mga details Maraming salamat, para bro. doon sa Maraming first concert mo. At First ever natutuwa. concert. Sana talaga mabigyan nyo ng pagkakataon kung busy man kayo. Baka next time. Pero sa mga bakante, sana masuportahan nyo po yung journey ko. September 27. 27 po, Sunday. Kasama ng mga magagaling kong mga friends, of Yan. course. Yun, nandyan sa likod ng camera. And para pala sa ilan ng mga Pilipino na gusto rin mag-share ng istorya nila at kung palagay nyo is marami tayong may inspire and yung mga pinagdaanan mo is gusto mo i-share sa maraming tao, is maaari nyo ako kontakin sa mga social media account ko, especially sa Instagram para mas madali ko makita. Message nyo ako dyan, malapit kayo sa Tokyo, pupuntahan ko kayo. At pag-usapan natin yung istorya ng buhay nyo dito sa Japan. And yun, dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!